galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 8:12 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, I say it's alright. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo Pilipinas? At syempre mga kababayan ho natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Anumang oras, anumang weather, welcome po sa Isyung Pambayan. Ako po si Milky Rigunan, samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga. Marami ho tayong pag-uusapan ng mga ganap. Ang mga ganap sa Senado noong araw po ng Miyerkules. At ang Senado uli ang bida bukas dahil iko-convene na ang Senate Impeachment Court. Matapos maisumite ng Kamara sa pamagitan ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang mga kopya ng Articles of Impeachment para masimulan na po ang pagdilitis. At ang Senado ay tatayong Senate Impeachment Court at ang mga senadora ang Senator Judges. Sana po ay maging maayos ang mga pagdinig at maiwasan na po ang mga yung mga pamumulitika. Nakakalungkot. Ako po yung napakatagal na nag-cover ho sa Senado. At nung marinig ko yung coverage ni Raymond Dadpaas, at napanood ko sa RHTV, nakakalungkot na nagamit yung naturang institusyon sa pagpapatakas ng isang dapat matagal na hong sumuko para ipaliwanag na wala umano siyang kasalanan. Number 2, ginamit din ng institusyon para maisakatuparan ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero ano na po yun, nakalipas na. Sana po ay maging maayos na lamang ang gaganaping Senate o impeachment trial dyan po sa Senado. At kung meron mang dapat managot sa nangyari ho noong Miyerkules, ay mga otoridad na lamang ang magsagawa ng investigasyon. Marami ho tayong pag-uusapan ngayon pong umaga ng linggo habang kayo po ay kagigising lamang o nag-aalmusal. Maganda ang daloy ng traffic along EDSA, magkabilang lanes, south at northbound lanes.
Mamaya po ay pag-uusapan din natin, alam ko ito, na marami sa inyo ang umiinit ang ulo dahil nagkakaroon ulit tayo ng mga rotational brownout. Ito ang masasabi ho nating talagang problema. Dahil meron na naman ho tayong mga pagkawala ng serbisyo ng kuryente, although hindi naman ho katagalan, pero nakasisira rin ho ito sa negosyo. At syempre, yung mga appliance po natin na mga 1 oras mahigit na nakatenga. Mamaya makausap po natin ang isa ho sa mga dating kinatawan ng kamera na patuloy pa rin hong nagsusulong ng atin pong proteksyon laban sa mataas na singil sa kuryente. At mamaya babalikan ho natin ang mga issue tungkol sa impeachment at ang mga reaction din ng mga kongresista natin dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dami-daming memes ni Senator Bato eh. Parang pelikula yung napanood natin, 'di ba? Sino ba ang starring role? Si Senator Robin Padilla ba at supporting role ba si Senator Bato? O magkabaligtad? Anyway, magandang umaga sa mga nakikinig, nanonood sa Isyung Pambayan, sa lahat po ng mga cable channels ng RHTV at syempre sa Facebook Live. Babalik po ako sa atin pong talakayan ngayong umaga tungkol sa usapin ng supply ng kuryente. At alam nyo ba na kapag magpatuloy ang mga rotational brownouts ay dadagdag ito sa konsumo ho natin at the same time mataas na singil sa kuryente. Oras sa buong Pilipinas, 8:18 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Tugon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Palatuntunang Isyung Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:23 ng umaga. Ako pa rin si Milk Rigunan sa Isyung Pambayan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. At pag-usapan natin, ito ang mas mainit hong mga balita. Mainit dahil pag nawalan ho ng serbisyo ng kuryente, sobrang init ho. Walang serbisyo ng electric fan, aircon, at ilan pa hong mga negosyo ang maapektuhan. Pati ho ang kilos ho natin at trabaho na apektuhan din. Nakararanas ho tayo ng mga rotational brownout at totoo ba na kapag meron hong mga madalas na rotational brownout, nakadaragdag ito sa konsumo ng kuryente at the same time, ang babalikat po ng taas ng sigil na ito, of course, tayo pong mga consumer. Nasa linya po natin ang matagal na pong ipinaglalaban ang kumbaga mababang singil sa presyo ng kuryente at yung mga kumbaga ay mga umano'y questionable na mga singil ng ilang mga alam na ho natin katulad ng Meralco at kung ano-ano pa. Nasa linya po natin dating kinatawan ho ng Kamara at abogado, Attorney Nery Colmenares. Attorney, magandang umaga at long time no see, long time no hear. Oo nga, magandang umaga Milky at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Yes, long time no see, so now see now. So virtual lang. Virtual. Yes. Although nakikita kita doon sa mga hearing sa Kamara, lalo na yung magpagsasampa ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ay sumusuporta. Maraming issue ngayon kaya sabay-sabay. Opo. Pero mas gusto ko itong issue na to, kuryente. Attorney Nery, dahil nakararanas tayo nitong mga nakalipas na araw na mga rotational brownout, although mga 1 oras lang naman o mahigit pa. Ano po ang na to? Nakita ko po yung release nyo na ang babalikat din ang taas nito ng kuryente ay ang consumers at dapat po ay kumbaga magpaliwanag din yung mga power utilities po ba kung tawagin na ano ang dahilan nito mga rotational brownouts? Yes, well, siyempre, tataas ang presyo ng kuryente kasi ang sinasabi ng DOE sa statement niya nung the other day at kahapon, mas mababa daw ang supply kaysa sa demand. At alam niyo naman, pag sinasabi ng mga energy players na ay konti ang supply, mas malaki demand, o di tataas ang presyo, di ba? So, yun ang isang palaisipan dito. Kasi ang sabi ng DOE, ang Luzon daw, yung supply niya daw ay 12,479 lang. May demand daw na may demand na 12,595. So, kinapos daw ng 116 megawatts. Kaya nag-brownout. Ano naman ang nangyari doon sa mga reserve o ancillary services na binabayaran nating mga consumer? Binabayaran natin yung ancillary services na yan. Ano ibig sabihin yan? May reserve. Ang reserve sa Luzon is at least 647 megawatts. O ba't hindi ginamit yun? Bakit 116 megawatts lang ang kulang? Dapat gamitin mo yun bago ka mag-resort sa brownout. At pangalawa, ang definition na mababa ang supply, tataas ang presyo ng kuryente. Sa totoo lang, hindi mababa ang supply kasi may reserve pa.
So nagulat kami, ang lahat tayo nagulat, bakit nag-brown out? Summer daw. Ha? Parang mula ng kasaysayan natin, Milky, may summer naman ng Pilipinas. Bakit naman nanibago na naman, ganito na lang bang kwento natin? Bawat summer, tataas ang presyo ng kuryente, tapos sisihin ng consumers. Kasi tumataas yung demand nyo di paghandaan nyo yan, nagbabayad nga kami sa inyo ng mahal Hindi pa kayo handa sa mataas na demand sa summer. Ay mahirap. Parang lumalabas, Attorney Neri, na ngayon lang naranasan ng summer, di ba? Kasi taon-taon naman, dalawa lang ang weather natin, tag-ulan at saka tag-init. So dapat, napapaghandaan po natin usapin ng tag-init at ang tag-ulan. Ngayon, alam na ho natin na kapag mainit hong panahon, expected na ho natin yan, ay tataas ang konsumo natin sa kuryente. Diba lagi yung alam natin kasi sasabihin ho ng mga ng mga power up utilities kasi malakas yung konsumo ho natin So meron pala tayong tinatawag na auxiliary reserve na dapat ito ang gagamitin nila kapag sinasabing mababa o mataas ang demand ng supply ng kuryente. Yes. Yes, may reserve. Maliban sa reserve, palagi nang sinasabi natin, bakit ganito na lang? So ang sinabi ng gobyerno at ng mga energy players, hindi tataasan na natin yung capacity. O dito tumaas ang capacity daw kasi ang dami namang planta. So bakit kinukulang pa rin siya? Alam naman na natin na pag kinulang yan, tataas ang presyo ng kuryente. Nakita ko yung initial na DOE statement. Ang sinabi niya, NGCP, i-restore mo yung transmission constraints. Ibig sabihin, ang tingin ng DOE, ang NGCP may supply pero yung NGCP grid pumalya. Kasi yun bakit sa NGCP niya in-address na ang transmission. So ang transmission line. So NGCP, ano ang problema? Matagal na kayo dyan Tapos ang grid hindi nyo pa maayos ma-upgrade. Ang mahal-mahal ng bayad sa inyo ng consumers. Yun naman yung problema dito. Pero pag tinanong ng NGCP, sabi nila ang capacity nila is over by 10,260 megawatts. Sabi ng NGCP, kahit may supply pa kayong sobra by 10,260 megawatts, kaya namin i-transmit. Sa DOE, ano bang nangyari sa NGCP? Bakit siya ang may transmission constraints? Kasi iba't iba yan, Milky, pwedeng ang pumalya yung generation company katulad ng 2013 ng yung mataas na singil ng Meralco na nilabanan namin sa Korte Suprema. Pumalya ang nag-outages ang mga kinulang ang supply ng generation. Dito naman mukhang may supply, based sa statement ng DOE. DOE. Pero hindi matransmit ng NGCP. Kasi siya ang transmission constraints, yun ang sinabi ng DOE. So, kilatisin na rin si NGCP. Bakit ganyan? Parang bago lang kayo dito sa Pilipinas. So, for all these reasons, nananawagan ng bayan muna na imbestigahan nyo na nga ito, paulit-ulit na lang ba ito? Every summer? Attorney Neri, nung ikaw ay nasa Kongreso, nawala ka sa Kongreso. Ngayon isang pribadong sektor pero patuloy pa rin ipinaglalaban ang karapatan ng tao, ng mga consumer, hindi pa rin nasasagot di ba? Ano ang problema? So dahil ang daming paliwanag ng Department of Energy, ang daming paliwanag ng NGCP. So ano ngayon? Habang nagpapaliwanag silang dalawa, tayo naman hong consumer na nagbabayad ng mataas na serbisyo ng kuryente, magtitiis ulit sa mga rotational brownouts. Yes, hindi lang yon. Habang nagpapaliwanag sila, nagbabayad tayo ng mahal. Totoo. Para napakamahal namang paliwanag yun. Oo. So, ang panawagan talaga dito, sana naman sama-sama na tayo manawagan, masusing investigasyon at saka hindi secret Gusto demand namin sa bayan muna. Ito, pag nag-imbestiga kayo, we want the technical and the non-technical explanation. Huwag nyo na kaming lituhin ng may reserve. Bakit hindi nagamit yung reserve? At least 647 megawatts yun for Luzon at least. So ano nangyari doon? May mga supplemental reserves pa kayo, may mga rotating reserves, lahat-lahat na yan.
So ano nangyari doon? Kasi alam mo, Milky, itong reserves, ang ancillary services na yun, binabayaran natin yan. Parang kuryente yan na hindi natin nagagamit. Kung ang total supply, halimbawa, 10,000 megawatts, siyempre, pag nagamit natin yung 10,000, babayaran natin yan kasi magagamit natin yan. Pero may reserve siya na 647 megawatts. Reserve lang, hindi natin nagagamit yun kasi reserve siya eh. Pero binabayaran natin yung ancillary services na yan. Bakit natin binabayaran? Kasi sabi nila, reserve to eh. Pag hinapos yung supply, over demand, yun ang gagamitin nila. Oo, so kailangan bayaran nyo to kahit hindi nyo ginamit. O, wala na tayong magawa. Nakalagay sa ITERA yan eh. O sige, bayaran na nga namin yung hindi naman nagagamit na kuryente na yan. Bayaran na namin kasi sabi niyo reserve siya. Importante siya para hindi mag-brown out. Tapos ano nangyari? Hindi niyo nagamit yung reserve. Bakit? O, so bali wala pala yung binayad natin na reserve na yan. Kung sakali na hindi rin pala magagamit yan o hindi ginamit, para lang, minsan may suspicion kami dyan para lang magkaroon ng red alert o yellow alert na taas na naman ang singil sa kuryente. Nakikita ko ngayon na nasa mga SOCMED, for example, ng Meralco. Ngayong araw na ito, mayroong mga red warning, may mga yellow warning. Ibig sabihin, abangan yung mga lugar na yun, mga karanas na mga rotational brownouts. Ngayon, paano na lang, Attorney Neri, pakiusap na lamang po o panawagan sa DOE siguro, NGCP, at pamahalaan na ano ba talaga ang gagawin dahil tayo po ay, hindi ko naman sinasabing sanay na, pero wala ho tayong choice kundi tiisin ang rotational brownouts at patuloy na pagtaas ng presyo po ng kuryente. Ang unang panawagan sa DOE, imbestigahan ng masusi. Dapat wala kayong kinakampihan. Kung sino may kasalanan dito, dapat imbestigahan. At pangalawa, ang investigasyon na yan, public yan ha. Hindi pwedeng kayo-kayo lang nandyan, tapos bigla nyo na lang, okay na pala, ay malay namin. Kailangan talaga public ang result ng investigation na ito. Pangalawa, DOE naman. More than kalahati ng statement ng DOE sa atin naka-address. O magtipid kayo huwag ng aircon nyo, ganito. Bakit kami ang nire-regulate nyo? Mag-regulator kayo ng energy eh. Silang i-regulate nyo. Ngayon parang kami pang sinisisi kasi taas ng demand nyo. Ang aircon nyo kasi less than 25 eh. So mataas eh. I-off nyo yung ilaw. Palagi na lang bang ganon? Parang kami pa ang may kasalanan. Ang i-regulate nyo, yung energy players, sabihan nyo ang mga commercial centers, kaya nga sila nag-aircon para ang mga customer, ang mga tao, malamigan naman kahit paano sa mall. Tapos sabihin mo, hindi, huwag kayo That's the second, palagi na lang sa consumer yung sisi na, magtipid kayong kuryente kasi parang ganun kasalanan pa. And lastly, actually, Milky, may magawa tayo dyan. Yung ITERA na yan, matagal ng boto ng bayan muna na i-repeal na yan o amyendahan na yan at magpanday na tayo ng panibagong batas. Oo. Hanggang ngayon, hindi kasi, ngayon, napatunayan na ITERA is a failure. Parang oil deregulation law yan na mag-oil deregulation law tayo, bababa ang singil sa langis. Ngayon, taas ng presyo. Lahat na lang mga batas na yan proud naman ako ng bayan muna noon ang sinasabi namin kasi alam namin hindi yan masusolve. Pag privatize ang sector, syempre ang nauuna tubo, hindi serbisyo. So in the end may magagawa sana tayo dyan, and this time matagal na yung ITERA na yan. It's about time na i-review na natin ITERA na yan. At magpanday na tayo ng panibagong batas sa energy sector. At syempre, sana wag kang magsawa at ang bayan muna na makipaglaban sa karapatan ng mga consumer, lalo na ang mataas na singil sa kuryente. Salamat, Atty. Mahal ang kuryente yung binabayaran ko. So, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Atty. Neri Colmenares, ang dating kinatawa ng bayan muna. At ang sabi nga niya, bakit kami mga consumer? Bakit tayo mga consumer? Kapag ganito pong mainit ang panahon, ang panawagan ho ng Department of Energy, magtipid kayo. Pero yung sabi niya nga yung mga dapat na utusan ay hindi po pinagsasabihan ng Department of Energy, samantalang ang taas po ng ibinabayad natin buwan-buwan
sa singil, sa kuryente. Alam niyo po ba na lahat po ng ating mga kababayan, maordinaryong manggagawa, kalahati ng sweldo, pagbabayad lamang sa serbisyo ng tubig at kuryente. Salamat, Attorney Nery Colmenares. At mamaya sa pagbabalik ng isyung pambayan, eto na ang issue ng impeachment. At least i-convene ng Senado bilang impeachment court. At anyari ba kay Senator Bato de la Rosa? Meron mga panawagan din ng mga progressive bloc sa Kamara. Mamaya sa ating pagbabalik, ang kinatawa naman po ng akbayan, Congressman Percy Sandanya. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan sa may mga lakad ngayong umaga, ako po si Milk Rigunan at ang oras sa buong Pilipinas, 8:37 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa buong Pilipinas, 8:40 ng umaga. Ako pa rin ho si Milk Rigunan sa isyung pambayan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. At ito ang matagal nang pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Nakapanood kasi ng mga nangyari, mga ganap sa Senado. Pero bago yan, isa sa mga nagsulong ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang akbayan. At finally ay iko-convene na daw ang Senado bukas para dinggin ang impeachment complaints at magpapatawag na masisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Panauhin ko rin ngayong umaga ang kinatuman ng Akbayan Party List, Congressman Percy Sandanya. Kong Mother, magandang umaga. Magandang umaga, Ms. Milky, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong bansa. Magandang umaga, Kong Mother. Monday, bukas po yan ay i-convene ang Senado bilang impeachment court. Reaction po ng Akbayan at reaction po ninyo.
Well, ito ay long overdue, no? Kasi kung matatandaan ng ating mga kababayan, as early as 2 years ago, nag-file tayo ng pinakaunang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na inendorso natin yung complaint ng mga civil society leaders noong 19th Congress. Pero alam natin yung nangyari doon. Eventually, na-consolidate siya into a complaint na ang nag-endorse na at ang nag-file ay ang mga members ng House, na forthwith, tapos na harang pa sa Supreme Court. So this is long overdue. Pero wag po tayo munang huminga ng maluwag at maginhawa. Kinakailangan po tayo magbantay bukas. Hindi po sapat na kanila lamang itong i-convene ang ating pong impeachment court. Kinakailangan tiyakin natin that the trial will proceed. Magpapatuloy ang paglilitis at dapat po walang haharang para sa presentasyon ng ating mga matitindi at mabibigat na mga ebidensya. Maganda yung paalala mo, Kong Mother, no? Kasi noon, nung 19 Congress, nakita rin natin sila, di ba? Pumarada, suot-suot yung kanilang, anong tawag doon sa kanilang costume? Robes. Robes, di ba? Di ba? Ginastosan din natin yan, pinambili ng mga robes. Pero yun lang, para nag-fashion show lang doon sa plenaryo ng Senado. Ang panawagan ngayon ni Kong Mother ay i-convene ang impeachment court at simulan ang paglilitis. Dahil matagal na rin. Simula na paglilitis. Tama, simula na paglilitis, ituloy ang paglilitis. Oo. Matagal na rin kasing gustong marinig ng taong bayan ang kumbagay panig din ni Vice President Sara Duterte. At doon sa mga nakalipas na mga survey, Kong Mother, no, maraming mga kababayan natin ang gusto na mag-proceed ang impeachment trial at marinig ang panig po ni Vice President Sara Duterte. Tama po kayo, Ms. Melky. Hindi lamang po yung mga tao na ayaw kay VP Sara Duterte ang maggusto at nagsabi na dapat magtuloy ang paglilitis, kundi pati mismo yung kanyang mga taga-suporta. Kasi nakita po natin, mula nung simula ng pagdinig sa Justice Committee ng House of Representatives, laging missing in action o MIA ang Vice President. Hindi siya humaharap. At ito na yung naging modus ni Vice President Sara Duterte mula noong nakaraang 2 taon sa lahat ng pagdinig at paglilitis tungkol sa kanyang pananagutan sa mga pang-abuso sa kapangyarihan. Ang kanya laging go-to action ay huwag magpakita, huwag harapin. So kahit yung mismo mga taga-suporta niya, gusto nila marinig, ano ba ang depensa ng VP? Kasi ito yung tatawagin namin sa Committee on Justice, si VP Sara, para pabulaanan yung mga pinresent na mga matitinding ebidensya lamang sa kanya para kami tumatawag sa hangin. Sabi ko nga, para kami nag-i-spirit of the glass kasi bakante yung kanyang upuan, hindi man lang ginalaw ang baso ni VP. So, dapat magpatuloy na ito kasi may utang na katotohanan ang Senado sa taong bayan. Hindi nila pwedeng harangin, hindi pwedeng baliwalain itong prosesong ito kasi hindi na ito pwedeng gawin sa atin the second time around. Nagawa na nila ito dati pero ngayon dapat huwag tayong papayag. Kinakailangan magtuloy ang paglilitis, mailabas ang ebidensya at sagutin ito, harapin ni VP Sara. Ganda yung panawagan mo. Kaya lang, alam ko dati, love is lovelier the second time around eh. Di ba dapat yung impeachment din, trial, dapat matuloy for the second time around. Anyway, Kong Mother, kung titignan natin, babasahin natin yung komposisyon ngayon ng Senado. Sabi nga ng mga miyembro ng Kamara, malakas ang mga bintang, alegasyon laban sa pangalawang Pangulo, nahigitan nga yung boto noong 19 Congress kumpara ngayon 20th Congress. Pero sa komposisyon po ng Senado, hindi po ba kayo nalulungkot na sa kabila po ng mga matitibay na ebidensya ay baka mabasura lang dahil sinasabi nga po nila, it's a numbers game. Kaya nga lumabas Senator Bato di ba? Alam mo, Ms. Milky, hindi ko naman itatago yung aking pangamba. No? Nandyan yung pangamba, buhay na buhay yung pangamba natin. Habang tayo ay merong pag-asa sa ating puso, malakas din yung pangamba. Sa nakita natin yung mga nangyari dito sa Senado, pangunahin yung leadership change. Tapos pangalawa, itong kaguluhan na mukhang sarswela, malapit dyan sa inyo sa istasyon nyo. Tapos ito nga, nakita natin mismo mga senator judges or would-be senator judges tulad ni Senator Amy Marcos kung ano-anong mga kasinungalingan ang sinasabi tungkol sa naging proseso natin sa House of Representatives. So talagang nakababahala ng isang senator judge would-be senator judge ay may gitong mga fake news na pinapakalat
at akusasyon laban sa proseso na talaga naman sinunod natin ang konstitusyon, sinunod natin ang rules of impeachment, sinunod natin yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga sabi ng iba, bakit parang ang bagal ng pagdinig sa Committee on Justice? Pero sa totoo lang, kaya yun ganun ay para tiyakin na walang magagamit na butas na teknikalidad ang kampo ni VP Sara para tumakbuli sa korte para pasubalian yung ating impeachment complaint. So habang ginawa natin yung ating due diligence, habang sumunod tayo sa batas to the letter, ay may maririnig pa tayo mga ganyang paninira mula sa mismo mga would-be senator judges pagdating sa ginawa natin na proseso sa House of Representatives. Natandaan po ng mga kababayan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang pag-initiate ng impeachment laban sa mga nangaabusong public officials. At sa kabila nito, ang sabi nga ay marami nang nananawagan na maging ang Simbahan Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nag-issue ng statement na ituloy na ang trial at kung walang papatunayang may alegasyon o katiwalian, let's move on. Ito ba ay pwedeng panghawakan po ng mga miyembro ng Kamara na pwedeng dahilan para maging patas ang pagdinig po ng Senado? Sa dulo po talaga mapagpasya ang taong bayan. Kaya nga itong panawagan at pahayag ng CBCP, ng iba't ibang civil society groups, pati na mga kilalang mga legal luminaries at kahit mga faculty at dean ng mga law schools ay napakahalaga para maramdaman ng Senado yung diin. Oo nga po, ang dami na, no? At yung iba dyan, mismo galing sa mga eskwelahan ng mga characters involved, no? So, ito ay mahalagang paalala sa ating mga senador na nakabantay ang taong bayan at huhusgahan sila ng kasaysayan, pwede nila gagawin ang kanilang trabaho ng maayos at makatarungan. At abangan natin ang panawagan nga ni Kong Mother, wag lang mag-fashion show, suot ang kanilang mga robe, kundi ituloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Kong Mother, baka meron pong panawagan at apela ang akbayan sa pamagitan po ninyo, nasa inyo po ang pagkakataon. Ang panawagan po natin sa Senado pagkatapos ng isang linggo ng kaguluhan na nangyari dyan. Actually, isang linggo ng kaguluhan at kahihiyan na nangyari dyan. Abay, kinakailangan silang bumawi sa taong bayan. Kinakailangan tiyakin nila na sa pagpasok ng susunod na linggo, sisikat ang katarungan sa pamamagitan ng isang mapayapa at maayos na proseso. Tama na po yung kahihiyan na binigay natin sa ating bayan. Bumawi po tayo. Buuin natin muli ang integridad ng institusyong ito. Magandang umaga, Kong Mother, at salamat po sa panayam ngayong umaga. Marami pong salamat. Ang kinatawa ng Akbayan Party List sa Kamara, Congressman Percy Sendanya, na kung tawagin po namin ay Kong Mother. Dahil aktibo po siyang lumalaban din sa mga karapatan ng atin pong mga LGBTQ+. Bukas ay aabangan natin ang anong oras ba i-convene ang Senate Impeachment Court. Magpapalit ba sila ng mga robe? Kasi nakita natin isang beses lang nakita ho natin suot-suot yung mga robe pag pasok ho ng plenaryo. Pero hanggang doon na lang. Dahil hindi po natuloy ang impeachment trial noong 19th Congress, na nakuha ng 215 votes sa plenaryo ng Kamara. At ngayon ay 257 kung di ako nagkakamali. At sumiti na rin po, na i-transmit na po ang articles of impeachment sa Senado. Ilang minuto ho bago nagkagulo nung araw po ng Miyerkules. Buti na lang nakarating ng maayos sa Senado si Attorney Cheloy Garafil. Dala-dala yung napakaraming mga dokumento, articles of impeachment, bago daw po nagkaputukan dyan po sa Senado. Anyway, abangan ho natin bukas dahil sabi ko nga ay marami na pong mga iba't ibang grupo ang nananawagan. Nabanggit ko, CBCP, may mga nabanggit din si Kong Mother na mga organisasyon ng mga abogado, mga estudyante, mga dean ng iba't ibang mga eskwelahan. Sana naman ay makinig ang Senado at isulong na ang impeachment trial.
At kung matutuloy po ang impeachment trial, 4 po ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At kung isa lamang ho doon ang makikita ho nilang may mabigat na batayan para siya ay mapatalsik, ay tapos na ang impeachment trial. Hindi na po itutuloy yung 3 pa. Kailangan lang isa for conviction. Oras sa buong Pilipinas, 8:51 ng umaga. Kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo, pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya, pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras 8:53 ng umaga. Ako pa rin ho si Milk Rigunan. Sabahan po rito hanggang alas 9. At susunod sa ating programa, Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Muli po ang paghahatid po namin ng pakikiramay. Ang buong puwersa po ng DZRH News Center, DZRH News Team, at syempre ang Manila Broadcasting Company sa pagyaon ng isa ho sa pinakamahal ho naming field reporter, si the Boss Boy Gonzales. Yan, Boss Boy, may you rest in peace at nakikiramay ho kami sa buong pamilya. Talaga namang kung yung mga matatandaan kung noong insidente na po siya naaresto sa kaso ho dyan sa Maynila, abay, ang dami hong mga iba't ibang beat ng mga reporter ang talaga namang sumuporta kay Boy Gonzales. At lalo po ngayon na dumagsa ang pakikiramay sa kanyang pagyaon. Iba talaga si Boss Boy dyan sa Maynila eh. Ang sabi nga ay mahirap palitan. So, rest in peace, the boy Boss Gonzales. Boy Boss, kamusta ka na ba? Alam kong kahit ikaw ay nasa kabilang buhay na, ay patuloy kang mag-monitor dito sa DZRH. And until we meet again. Salamat sa mga nakatutok sa DZRH Facebook Live at gusto ko pong batiin kayo. Alam ko every Sunday ay nakatutok po kayo sa aming mga programa. Kaya batiin ko muna ang ilan po si Elizabeth Bruno. Kasamahan ko dito po, paki-shoutout Barangay Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Arman Castañeda at si may-ari po ng bahay na si Lorna Gonzales at Sal Jose Gonzales from Binangonan, Rizal. Maraming salamat po, Manang Milky. Magandang umaga po at kamusta po? Ayan, sabi naman ni Jerry Cornista. Ay, si Mang Porong kinukumusta niya ay matagal na rin pong namayapa si Mang Porong. Jerry Cornista, mayroon siyang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Harapin ang kaso para walang gulo.
ayan, nakakanlong isama sa ikulong. Sabi naman ng, ayan, si Jerry Cornista pa rin. Ramon Policarpio, magandang umaga. Milky, umuulan po sa ilang lugar. Ayan, kagabi malakas din ang ulan at nagdulot po ito yata ng mga pagbaha sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Sa Senado, makatutulong po siguro kung mabibigyan po ng training sa values formation at GMRC ang mga senador para umayos po ang pag-uugali at asal ng mga senador. Very good ka dyan, Ramon Policarpio. At yung Sergeant at Arms ng Senado, siya pa ang unang nagpaputok. Warning shutdown. Abay, hindi po inalala na meron ang dami pong tao doon. Nasa second floor, karamihan po doon media na nagko-cover. Jerry Cornista, mahal po bigas, pagkain, bilihin, sweldo ng manggagawa, di na po magkasya. Sanhi ng malnutrisyon, pagkakasakit at mahina sa pag-aaral. Tapos, ang taas pa ng binabayad natin, singil sa kuryente. Tama ka pa dyan, Jerry. Nelson Malinaw, good morning, Manang Milky at God bless. Uy, salamat, Nelson. Raul Descamento, Manang Milky, may believe daw siya kay Senator Alan Peter Cayetano. Under attack ang senador pero wala man lang nasugatan. Ang galing nilang ilagan ang mga bala. At yan ba ang unang agenda sa kanyang pag-upo bilang Senate President? Ramon Abadillo, mga na umaga. Ma'am Milky, happy Sunday from Santa Rosa, Laguna. Melo Divina, nakikinig at nanonood. Atoy Bansil, nanonood from Pasay. Si Ravelito Magallones, good morning, Manang Milky, watching from Victoria, Tarlac. Ganon din si Emmy Turado na nanonood at si Saturnino Laoay Sr. watching from Quezon City. Alvin De La Torre, good morning, Manang Milky, may brownout po ba ngayon? Watching from Laguna Bel Air 3, Binyan, Laguna. Kung ano po yung sako po ninyong power utilities, tingnan nyo po. Meron ho sila sa mga Twitter o kaya X na kung tawagin niya yun. Meron ho sila mga advisor. Francisco Antonio Ramirez Garcia dito po sa Talavera, Nueva Ecija, nanonood at nakikinig. JP Acuña, hanggang sa muli po, Kuya Boy Gonzales, isang saludo po para sa iyo. Maraming salamat, RH29. Mamimiss namin si Boss Boy eh. Joyce Vinos Ramirez Acasio, Josa ng Davao, kamusta ka na, Miss Milky? At kamusta ka rin, Josa? Ivy Gutierrez, good morning, Milky. At sa lahat po ng mga nakikinig, maging kay Tita M. At salamat sa mga pagtutok po ninyo every Sunday sa lahat po ng aming mga programa. Hindi lamang po every Sunday, kundi buong linggo, 24/7. Ito po, napag-uusapan natin kanina, rotational brownouts. Balik na sa normal ang sitwasyon sa Luzon at Visayas Grid ngayong araw po ng Sabado o kahapon. Sa panayam ng DZRH sa NGCP, sinabi nitong hindi na itataas sa red o yellow alert ang Luzon at Visayas Grid simula po kahapon. Mula noong Miyerkules, libo-libong kababayan ang nakararanas ng mga rotational brownout dahil sa manipis na supply ng serbisyo ng kuryente. So, kung ito'y pahayag kahapon, bakit nagkaroon ng brownout sa ilang mga lugar Metro Manila? Particular, Marikina, pero at least mga pasado, mga 1 oras. At least hindi masyadong matagal. Nationwide na rin po ang gasoline stations kung saan maaring mag-avail ng 10 pisong fuel subsidy para naman sa mga public utility vehicle. Sa ilalim ng programa, maaring makapag-avail ang mga kwalipikadong tsuper ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel ng hanggang 150 liters kada linggo. Layunin po ng nasabing hakbang na mapalawak at maabot
ng programa, ang mas marami pang mga tsuper ang makikinabang dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Salamat po sa inyong pakikinig at gusto ko pong muling batiin ang atin pong mga kababayang nasa iba't ibang panig po ng mundo. Ano bang oras dyan? Malamig ba o mainit? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa DZRH. At syempre Luzon, Visayas, Mindanao. God willing, babalik po ako next Sunday alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pag-usapan po natin ang mga ganap dito po sa Isyung Pambayan. Ako po si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ang oras sa buong Pilipinas, 9:02 ng umaga. Sumainyo! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, sigurado